Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning po. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At sa susunod na linggo ay pagdiriwang na po natin ang ilang kapistahan ng Kristong Hari. Ang katapusan ng kalendaryong liturhikal ng simbahan. Kaya nga, yung mga naririnig natin ng mga pagbasa sa mga araw na ito, noong mga nakarang araw, hanggang sa December 16, ito'y nakatuon sa katapusan, sa pagtatapos, sa wakas ng panahon. Kaya tandaan niyo mga kapatid ha, ang lahat ng bagay ay mayroong katapusan. Pakiulit nga po, ang lahat ng bagay ay mayroong katapusan. Ang lahat ng bagay ay mayroong katapusan. Totoo yan. Pero mga kapatid, may dalawang uri ng katapusan. Malungkot at nakakatakot na katapusan. At pangalawa, masayang katapusan. Anong gusto niyong unahin? Unahin na natin yung nakakatakot at malungkot. No? Kasi para mamaya masaya na lang. No? Totoo naman na ang katapusan ay malungkot. Diba? Minsan ayaw nating matapos ang mga bagay-bagay. Yung pinapanood mong teleserye, ayaw mong matapos. Yung Batang Quiapo, ayaw mong matapos. Maraming mga bagay na ayaw nating matapos. Pero may katapusan eh. Darating yung panahon na matatapos din iyan. At kahapon, sa aming parish series talk, sana nakaka-attend tayo lahat sa pagpapalalim ng ating pananampalataya, tinalakay namin yung eschatology. Sa seminaryo, mayroong isang subject na tungkol dito, eschatology. From the Greek word eschaton, ibig sabihin last. Huli, ang huling sandali, ang wakas ng panahon. Ano bang mangyayari sa wakas? Una, kamatayan. Talaga naman nakakantong tayo sa kamatayan. Eh. Wala naman taong hindi mamamatay. Amen? O, sige, pakisabi sa katabi mo, mamamatay ka din. O, tinawanan nyo lang ako. Ayaw yung sabihin, bakit? Baka sampalin ka ng katabi mo. Anong mamamatay ako? Totoo naman yun. Yan ay realidad ng buhay na kailangan nating tanggapin at harapin na mamamatay tayo. Alam nyo, sa mga misa ko ng patay, mamaya, pagkatapos ito may misa ng patay, sa tuwing nakakakita ko ng kabaong, naisip ko, pagkatapos ng lahat ng ito, dyan din ako hahantong. Pagkatapos ng lahat ng ito, hihiga din ako dyan. Kaya nga, mga kapatid, nakakatakot mang isipin. Ayaw man nating pag-usapan. Pero darating tayo sa panahon na yun eh. Ano ang kailangan? Maging handa. Kasi hindi naman natin talaga alam kung kailan tayo mamamatay. Meron po ba nakakaalam? Kung kailan ka mamamatay, wala naman eh. Tanging ang Diyos lang. Pero ang mahalaga, hanggat may pagkakataon, hanggat tayo nabubuhay, magpakabuti. Nang sa gayon, tayo mapunta sa langit. Pangalawang pagtatapos, yun talaga yung katapusan ng lahat, ay yung tinatawag nating parusiya. Ang muling pagbabalik ni Jesus. Kaya nga, di ba, narinig nyo sa pagbasa sa mabuting balita. Uulitin ko ha, sa mga araw na yon, magkakaroon ng napakalaking kapighatian. Iiyak ang lahat. Magiging malungkot ang lahat. Magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ng buwan. Malalaglag ang mga bituin. Biruin nyo yun.
Magyayanig ang sanlibutan. Pero inyo yun. Father, ganyan ba talaga mangyayari? Yan ang nga sinabi ng gospel Kaya nga, pag nangyari na ang mga bagay na ito, ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon. Upang hukuman ang lahat ng mga namatay at mga nabubuhay para patulan tayo kung saan tayo mapupunta. Kaya isa pang nakakabahala, hindi rin natin alam kung kailan muling darating ang Panginoon. Kailan ba ang katapusan ng mundo? May nakakaalam ba? Kailan ba muling balik at darating ang Panginoon? Walang nakakaalam. Kaya nga ang mahalaga, maghanda, katulad ng paghahanda natin sa paparating na bagyo. Nakita niyo yung nangyari sa Catanduanes? Kaya nga maghanda. Pagdasal, napakahalaga nun. Don't underestimate the power of prayer. Ulanin natin ang langit ng panalangin. At malay natin, di ba, may himalang mangyari at biglang lumihis ang bagyong ito. Kaya nga, mahalaga ang paghahanda. At paano ka naghahanda? At tingin mo, kapag dumating ang Panginoon, saan ka mapupunta? Balikan mo yung mga nangyari ng mga nagdaang araw. Ano ba mga iniisip mo? Ano ba yung mga lumalabas sa bibig mo? Ano ba yung mga pinagagawa mo? Tingin mo, saan ka mapupunta? Saan? Kaya nga hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kailangan maging handa. Nang sa gayon, dumating man ang katapusan ng ating buhay, ang katapusan ng mundo, handa tayo. At tayo'y mapupunta sa langit. Pero hindi naman lahat ng katapusan ay malungkot at nakakatakot. Sa pagtingin, sa magandang pagtingin, we look in the brighter side of these endings, meron namang masaya. Totoo naman yun Di ba masaya na matatapos na yung pinapagawa mong bahay? Amen? Di ba masaya yung matatapos na yung binabayaran mong utang? Di ba masaya yun? Di ba masaya yung magtatapos na yung anak mo? Yung mga bata na nag-aaral dito, makakagraduate ka na sa March, sa June. Di ba masaya yun? Hindi lahat ng katapusan ay malungkot. Marami din namang masaya. Kaya nga, ang lahat ay lilipas. Ang lahat ay matatapos. Yung pinagdadaanan mo ngayon, matatapos yan. Itong bagyong darating, matatapos yan. O, nasan ba si Christine? Asan na ba si Karina na nagpabaha sa atin noong July? Nasaan na ba si Nika? Asan na ba si Leon? Lahat ng mga bagyong sunod-sunod na yan, wala na, nalusaw na. Tatapos, nawala na. Do, may paparating na si Pepito. Pero lilipas yan. Lahat ng bagyo, lahat ng unos, lahat ng problema sa ating buhay, magtatapos. Yung lungkot mo ngayon, yung pinagdadaanan mo ngayon, yung pagluha mo ngayon dahil niloko ka niya, iniwanan ka niya, lilipas yan. Makaka-move on ka din. Matatapos din yung binabayaran mo. Makakaahon ka rin sa hirap ng buhay. Pero tandaan, mga minamahal ko mga kapatid, matatapos ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Pakisabi sa kayong katabi, magiging maayos din ang lahat. Amen? Kaya huwag kayong sasuko. Ano mang hirap ng buhay, pagtiwala, manampalataya, dahil matatapos din ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Sa katapusan, tutunay na lahat naman talaga'y magtatapos.
Mamamatay tayo, matatapos ang mundo, magwawakas ang panahon. Pero tandaan ninyo, isa lang ang hindi matatapos. Isa lang ang mananatili, ang Diyos. Kailanman hindi matatapos ang awa niya sa atin. Ang kanyang kabutihan sa atin. Ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi matatapos na mabuti, maawain, at mapagmahal ng Diyos. At bilang tugon sa kabutihan, awa at pagmamahal ng Diyos, magsumikap din tayong magpakabuti. Nang sa gayon, sumapit man tayo sa ating katapusan, matapos man na ang buhay natin sa mundong ito, makita-kita tayo doon kasama ng Diyos sa langit. Amen.